Ang discussion natin today will be about MSS, Million Security. So I would like to welcome you formally sa MSS. Ang MSS is a professional US stock investment firm built on compliance, security, and mutual growth. But before we go on with that, let me just give you a quick disclaimer na any information that will be presented here is based on publicly available company documents. So sinerch ko lang itong mga findings ko dito about the company. Available naman yung mga documents online, and everything will be from my own independent research, analysis, and investment strategies. So I am not an employee, okay, of a representative or an authorized spokesperson of Million Securities. Tulad po ninyo, I am also an independent investor dito sa company, sharing my personal insights and perspectives on how the company's products, services, and initiatives may contribute to building a stable source of income. So, as we know, trading and investing involves substantial risk, including the potential loss of capital. Nothing in this presentation should be construed as financial, investment, or legal advice, okay? Or as a recommendation to buy or sell any security or financial product. So you are encouraged to conduct your own diligence and consult with your qualified financial advisor before making any investment decisions. So invest only funds that you can afford to lose. Okay. So first natin na agenda will be yung mga nakita kong proofs of legitimacy of the company, because as an investor, 'di ba, ang isa sa mga trabaho natin is to search kung ano yung company, what is it all about, ano yung kanyang background, and legitimate ba siyang business. So here, ito sa mga findings ko, una, sa nakikita natin dito, this is basically from the website ng Colorado. So sa Colorado kasi naka-register itong business na MSS. So here nakikita natin yung name, then status is good standing, no? ID numbers here, formation date is 2019. So if you will be asking, pa nag-ooperate itong company, it was in 2019. Then jurisdiction niya is in Colorado. So yung nakikita natin dito na face is si Jenna Griswold. She is the 39th Secretary of the State. So kung gusto ninyong i-search pa itong MSS, you can look it up here sa website na to, coloradoss.gov/biz, and then hanapin niyo yung pangalan na Million Securities. Okay? So again, going back, ito yung isa sa mga magandang documents that I found out sa website. So dito kasi pinapakita yung pagbabago ng pangalan ng company from what it was previously. Noong 2019, siya ay Xbank Digital Asset Exchange, yung original name. But in 2025, dito sa gilid, makikita natin na sa Section 4, nagkaroon ng correction of entity name of record. Naging Million Security siya. Okay? So, let's talk about bakit kailangan natin mag-invest? So as Filipinos, no, ito yung three primary reasons raw kung bakit kailangan tayo mag-invest. Number one is the declining purchasing power. Yung pera natin na dati akala natin ang laki-laki na ng pera natin. Pag meron tayong 1 million, akala natin we can do so much about 1 million or with 1 million. Pero as we go along, parang lumiliit yung kanyang value. Bakit parang ang konti na lang ng kayang bilhin, kayang gawin ng 1 million pesos natin? So it's because of the declining purchasing power natin, which is influenced by this one. Ayan. So inflation erodes savings. Ibig sabihin, matatalo ng inflation rate sa Pilipinas yung pera na iniipon natin. So for example, nagtago tayo sa bangko ng pera natin sa savings account. Uh, ang kinikitang interest niyan is somewhere between 0.10 to 0.25%. Whereas the inflation rate in the Philippines now is 4.12%. So ibig sabihin, within the span of 1 year, talo na ng 4% yung pera mo na iniipon mo sa bank. Okay? So, these are the two reasons. And then here, kikita pa natin dito na sinasabi, one income is no longer enough. So, this is one of the reasons kung bakit ako ay nagkakaroon rin ng mga side hustles. One of the reasons kung bakit since 2020 ay inaaral ko talaga ang stock market, crypto, and foreign exchange. It's because kailangan ko ng additional source of income. Me, working in the private sector, hindi naman malaki yung salaries na
tinatanggap namin. So we had to work additional jobs, or we had to accept mga sideline, magbenta ng kung ano-ano, mga ham kapag ah, Pasko at saka New Year, para lang magkaroon ng additional source of income. So isa rin sa mga dahilan kung bakit yung iba sa atin or marami sa ating mga Pilipino, pagka meron na tayong daytime job, tapos sa gabi meron pa tayong mga side hustles. Yung iba nag-VA o di kaya nag-tutor, yung iba meron rin mga businesses. So these are the three primary reasons why we need to invest. Basically, ang goal natin ay nakalagay dito sa baba, which is to build an additional source of income while helping preserve your purchasing power over time. So, ang gusto nating mangyari is not to replace the job that we have now, but to provide additional source of income. Of course, pwede tayong magkaroon ng business. Pwede tayong magtayo ng business, no? But ang tanong sa atin, do we still have that energy? Do we still have the time na mag-operate ng business? Considering na meron tayong full-time job, do we still have that time? Yes, sabihin na natin, kung hindi natin problema yung kapital, kaya ba ng katawan natin to accept another job? Willing ba tayo na mag-uyat fast para magkaroon ng additional source of income? This is where investing comes in. Kasi ang ginagawa natin sa investment is we are making our money work for us. Instead na tayo yung nag-ooperate on our own, instead na tayo yung nagpapatakbo ng negosyo, ang ginagawa na lang natin, yung kapital natin, yung pinagtatrabaho natin para sa atin. And there are two options on how we can enter the stock market. The first one is, ito, pwede ka naman talagang mag-individual na-open ka ng account mo sa Call Financial, sa Dragonfly, etc. Ikaw magmamanage ng sarili mong capital. Ikaw ang pipili ng mga stocks na gusto mong bilhin. And then you will wait for the dividend to come in. Pwedeng quarterly, pwedeng annually, etc. So, now may mga challenges ito. Me being an investor in crypto, I would say, no? So yun kasi yung pinakamatagal ko nang pinag-iipunan So ang dami-dami ko ng mga biniling asset doon or cryptos. So small lang yung capital. Ibig sabihin, kapag small ang capital mo, wala kang influence sa market, no? Wala kang influence sa market, meaning kapag bumili ka ng isang stock, you don't have the power na pagalawin yung presyo ng stock. At ano nangyayari kapag gano'n? Di dala-dala nung price ng stocks na binili mo, yung pera na ipinasok mo. So, ipinambili mo. Okay. Yan. Wait lang meron tayong tatanggaping ilang mga people here. Wala na pala. Sige. For a while. Okay. There. Ayan. Nadagdagan tayo tonight. Thank you very much for joining in, everyone. Nandito na tayo sa part ng investment na, no? Anyway, meron naman tong recording so you can go back later. Okay. So, another option natin sa pagpasok sa stock market is becoming a part of an institutional player. So this means na instead na ikaw yung kakargo ng trabaho sa pagpili ng mga stocks to buy and then you'll be waiting, you're doing the hard work basically. No? So by joining an institutional player, you are pooling your capital together with the capital of other investors. So isinasama mo yung pera mo sa pera ng ibang tao at nakakabuo kayo ng isang massive capital and that will be used to buy a stock. Unlike dito sa individual, kung meron tayo lahat ng mga capital, kanya-kanya tayong decision sa buhay kung anong stock ang bibili natin. Sabog-sabog yung bibili nating stock, magkakaiba. So lalo tayong nawawala ng influence sa market. Okay? Also, by joining an institutional player, we now have access to powered AI, big data, at saka yung mga metrics na ginagamit ng mga bank and institutional players na basically hindi natin kayang ma-access if we are doing solo. Okay? And then we have our experts here na silang nagdidesisyon, or sorry, sila yung nag-execute ng trades based on given metrics, rules, and confluences. So we call them fund managers. Now, you might ask, is this option, number 2, a legitimate activity? In the financial market, we have these services.
let's look at the mutual funds first. So dito sa mutual fund, ang ginagawa natin dito is the ano tawag the institutional player now gathers money from many investors at sila yung bumibili ng iba't ibang mga stocks, bonds, and other security sa tinatawag nating diversified portfolio. Okay? So, let's take a look at this one sa ibaba. If we are the investors here, pinagsasama-sama natin yung funds natin sa isang tinatawag nating mutual fund. The mutual fund now is managed by professional managers or we just call them fund managers, no? Then sila yung nagre-research ng securities, ng mga stock to buy, sila yung decision ng mga assets. After that, they execute the trades. Okay, so these are the good stocks to buy. Bilhin natin to today and then we'll gain 1.6%, etc. of the profit of the capital and then we'll return the profit afterwards. Okay? Babalik natin sa kanila yung capital natin tapos kasama na yung mga profits natin. So basically, it's like ganito. Kung ikaw si investor, no? At may kilala kang isang fund manager, you will ask the fund manager, uy, magte-trade ka na ba mamayang gabi? Sabihin ng fund manager, yes. Okay. You as an investor, okay, here's my money. Isama mo to dun sa capital na ite-trade mo and whatever you earn, give me 1% or 1.6% of all the total earning for the day. And then you agree with that contract and then babalik na sa inyo yung pera and the profits. So another service that we have in financial markets is the UITF, the Unit Investment Trust Fund. Basically the same concept of the of the mutual fund. Basically the same. Ang only difference lang nila, the only difference is that sa UITF kasi, instead of managing the fund na ginagawa ng mga insurance companies and the other businesses, itong UITF, product siya ng banks. So mga bangko ang nag-control ng pera. Sa bangko natin, ipinapasok yung pera. So basically, the same, no? Group of investors pooling the investment money and then yung bangko ang nagde-decide what are the stocks to buy or to sell. Maybe sa forex nila yung ilalagay, I don't know. Pero ibabalik rin sa atin yung pondo together with the earnings after some time. Okay? So if we will compare mutual funds and UATF, their only difference is that yung mutual funds ay managed by insurance companies and investment firms. That's why insurance companies, they have this product called InsurAvest, where buwan-buwan kang naguhulog ng premium, tapos portion of that goes to insurance, tapos portion of that goes to investment. Kaya siya tinawag na InsurAvest, insurance plus investment. And these mutual funds are managed by the SEC, Securities and Exchange Commission. In the US, yung pinakita ko sa inyo kanina, MSS is registered in the SEC of the United States. Okay? So UITF, on the other hand, ay produkto ng mga bangko, hence they are regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? So I hope you get the idea. Can I get some heart there kung nagkakaunawaan pa tayo? Baka masyado ako mabilis. You can tell me pag masyado ako mabilis, ha? Alright, perfect. So kung naiintindihan pa, thank you. So, in MSS, this is what they do, no? Sila yung nagtatrabaho para sa atin. Pinapagamit natin yung pera natin sa kanila para kumita yung pera natin para sa atin at kumita rin yung pera natin para sa kanila. No? Parang yun yung sweldo nila. Yun yung bayad natin sa kanila for offering that service. Okay? So ngayon, hindi na tayo magsusulo katulad nitong taong ito where ramdam na ramdam natin yung waves ng market. Ramdam na ramdam natin yung volatility kapag ka nagsusulo tayo. I should know because I've been trading crypto and gold. So recently, itong gold, grabe yung mga galawan. Pag pumupula na yung pag pumupula na yung portfolio ko, teka, ayoko na, lalabas na ako. I don't want to do this any longer. So, ito yung ino-offer sa atin ng MSS. Let's ride with a big boat, with a big capital para tayo ngayon sama-sama yung ating funds through mutual funds and we are protected from the volatility of the market. Ganun ang kagandahan, everyone. Ganun ang kagandahan sa
sa investment, no, the bigger capital you have, the more protection you have against extreme volatility. Okay? So ngayon, ang kagandahan pa rin dito sa MSS is because they are trading only stocks, mas regulated siya kumpara dun sa pagtitrade ng cryptocurrency. Sa cryptocurrency talaga, walang nagre-regulate eh. Bahala ka sa buhay mo doon. So kapag yung isang binili mong coin, nag-dump, ibig sabihin, nag-back to zero yung presyo, wala ka magagawa doon. You have no protection. In MSS, they are only trading stocks. Eh, mas predictable, mas manageable yung mga galawan ng presyo sa stocks as compared to uh, crypto. Alright? So basically, ito yung ginagawa natin no? As a retail investor, go. Kung gusto mo yung thrill ng um, market na ikaw yung gumagalaw, go ahead, gawin mo yan. Pero here, what we are offering is aggregated capital na pinupul yung mga funds natin tapos yung company yung nagte-trade para sa atin. Okay? So ito yung ginagawa natin. To sum up everything that I've said, what are we doing in MSS as investors? We are just pooling our fund. On a daily basis, ito yung ginagawa natin. And I just want you to realize na dahil ganito yung activity yung ginagawa natin, ibig sabihin, yung pondo nasa atin. Yung pondo wala sa company. Hindi sila yung nagdedesisyon doon sa pondo natin. Kundi tayo yung nagdedesisyon doon sa pondo, tayo yung nagdedesisyon doon sa capital. If we no longer want to join the trading activity for today, edi wag. Hindi natin isasama yung pera natin. Kaya lang, sayang yung earnings, di ba? And anytime you can withdraw. Except for, ito, I discourage withdrawing on Fridays. Mamaya natin pag-usapan kung bakit. No? I discourage withdrawing on Fridays. Saturday, Sunday, hindi talaga pwede mag-withdraw because banks are closed. Okay? So we pull our fund. Yung analysis, ang gumagawa niyan ay yung fund manager natin, the company, si Harris, ang pangalan niya, si Matthew Harris. Siya yung nag-execute ng trade and the returns are distributed to us on a daily basis. Okay? So daily ang earnings po dito. Now, another thing na ginawa ko, because of the transparency of the company, kita kasi yung lahat ng trades na ginagawa ng fund managers natin. So nakalagay yan na as in walang tinatago. Kita mo lahat ito. So what I did was, nung makita ko tong listahan na to doon sa app ko, sa platform, hinanap ko to. Talaga bang legitimate na tradable asset tong mga to? And turns out na yes. Okay? So turns out that they are legitimately tradable assets. Ayan. So each trade earns somewhere between 0.61 to 1.67%. Okay? Medyo maliit, no? Ang liit niya talaga tingnan. Kaya nga, isa ring green flag ito sa akin because it's not promising so much income. Hindi tulad nung sa mga scams ba na talagang pag nagbigay ka sa amin ng pera mo, amin na yan. Tapos palalaguin namin for several days. 100% na yan. Hindi ganon. Dito sa investment kasi, it's the compounding power, it's the power of compounding, kaya napapalaki natin yung ating income. So dito, ayan, lang siya. And nakikita natin dito, itong nasa red na box na to, no? So each day, ang ating fund manager ay nagte-trade from 3 to 4 trades every day. Ang siste dito, isa lang yung binibigay dyan sa atin. So, ibig sabihin, yung the remaining 3 earnings, bahala na si company doon. Pwedeng share yan ng company, income ng company, o di kaya pampasweldo doon sa mga fund managers, sa staff nila, whatsoever. So, parang walang reason para itakbo nila yung pera natin. Kasi they are earning from using our money. Ganun kasi yung business model nun. Isa lang yung mapupunta dyan sa atin. All the remaining trade, yung company na, or earnings na ng company. So another thing that I did, ito pa, isa pa tong nakita ko rin sa trading history is malinaw na malinaw, ipinapakita dito kung ano yung pangalan ng asset, ayan, kung saang price bumili at kung saang price nag-sell. So what I did is, dahil nag-chart na nga ako for 6 years now, nilatag ko, hinanap ko yung date niya at hinanap ko yung entry niya. And what I found out was this. Pagka open ng trade, the price went up. Ayan, umakyat siya. So, dalawang possibilities dyan. Una, first possibility is magaling yung ating fund manager.
Because he knows na dito sa level na to, papasok yung pera ng mga tao. And the moment na pumasok yung pera ng mga tao, bumili sila ng stock na to, law of supply and demand, di ba? Pag binili nila yung mga stock na yan, magkakaroon ngayon ng shortage sa supply. And pag may shortage sa supply, the tendency of the prices to go up. Okay? So that's the first possibility. Second possibility is, malaki yung capital. Malaki yung capital ng company so that pagka-open ng trade, walang choice na gagawin yung price kundi tumaas. Kasi sobrang laki ng capital, ang daming biniling stock, ang daming biniling shares. And immediately after nag-sell dito sa level na to, tinan niyo ang nangyari, nag-block. Ibig sabihin, bumagsak yung price. So bumenta na kasi. Nag-take profit na yung kung sino man yung mga taong bumili on this level. So to me, these are green flags that I found, and yung gustong-gusto ko kasi talaga yung wala silang tinatago sa trading activity. Legitimate yung mga trading activities and legitimate yung mga company that they are trading. So now, let's talk about money. Kasi ito yung ipinunta naman talaga natin dito. Na? So let's compare MSS with other investment alternatives available to us here in the Philippines. Number one is yung Pag-ibig MP2, which has a lock-in period of 5 years. Huwag mong ba gagalawin yan? Huwag mong withdrawin yan sa loob ng 5 years. Nandiyan lang yung pera mo. Which will earn you 7.12% per year. Now, we also have bank savings account. Ito yung typical na bangko natin. Wala tayong lock-in period dito. We can withdraw our money anytime. We can deposit anytime. Pero look at the estimated returns naman niya. Sa loob ng isang taon, 0.10% to 0.25% per year lang yung kikitain. Now, let's go to time deposit. Sabihin natin, put natin yan sa time deposit kasi mas malaki yung percentage doon, yung returns doon. So 30 days to 5 years, yung lock-in period, depende sa agreement ninyo with the bank, so which will earn you somewhere between 3% to 4.25% per year. Now, if you are more onto the digital bank savings naman, mga digital banks yung ginagamit mo, no? So you can also use that, and yan, meron kang estimated returns of 1% to 3.25% per year. Okay? Medyo maganda. Now, take a look at MSS. Ang lock-in period natin sa MSS is only 3 to 5 hours per day. Ipapasok mo siya ng alas 7 and by 12 a.m., no? By 12 a.m., nasa iyo na ulit yan together with the earnings. Now, magkano yung earnings? It's somewhere 0.96% to 1% per day. Yes. Hindi rin siya exact. Kasi sa trading, ano yan depende sa, balikan natin itong kanina. Tingnan ninyo to. Bakit meron diyang 1.58? Bakit meron 1.67? Meron 1.53? Bakit meron 0.60? Right? So, ganun kasi sa trading, hindi laging eksakto yung profit. Kaya dito, we're estimating at around 0.96 to 1% per day. Now, lagyan natin siya ng figure. Ang initial investment natin dito sa MSS is 31,100. Sorry for the typographical error. That's 31,100 pesos. That 100 pesos is to cover the charges. So kung meron kang 31,000, lagay mo siya sa Pag-ibig MP2 na mag-earn ka ng 7.12% per year. So that's somewhere 2,200 per year. Kung i-compound natin siya sa loob ng 5 taon, no, yung 31,000 mo will become 43,886. Okay? Yung 43,000 hindi siya yung earnings mo kasama dyan yung 31,000 investment mo sa loob ng 5 years. Okay? So sa bank savings naman, lagay natin siya, walang lock-in period, pero tingnan mo naman yung kikitain. Are you going to be happy with that? With 31 pesos to 77.5 pesos per year. Ito yung sinasabi ko kanina sa inflation. Kung nasa bank savings yung pera mo, well, sorry to say, pero lugi talaga Okay? So sa traditional time deposit, para sabihin natin, okay, I want to protect my money from inflation, pero again, kung kikita ka lang ng 3%, lugi ka pa rin because the inflation rate in the Philippines is 4.12%. So you need that 4.12% minimum of annual earnings para makasabay ka sa inflation rate. Ito, makukuha mo yung 4.25%, kaya yan, pero depende sa usapan ninyo sa bangko. So your earnings will be somewhere 930 to 1,500 per year. Sa digital bank savings, you can earn 310 to 1,007.5.
per year. In MSS, ayan, ang liit lang, di ba? 0.96 lang to 1% per year. Pero, ang kikitain mo siya sa daily is 297.6 to 310 per day if your initial investment is 31,000. Okay? Sa loob ng isang taon, kung i-compound natin siya, you can earn up to 1 million. So, close to 1.1 million kung hindi ka mag-withdraw. Ang problema kasi in the company, hindi pumapayag ang company na hindi ka mag-withdraw. Okay? There had been instances na merong mga tao na na-warningan, I know them, na na-warningan dahil hindi sila nag-withdraw. Now, sinong scammer ang gumagawa ng ganun? Ang gusto ng scammer kasi, amin na lang yung pera mo, wag mag-withdraw. Meron pa yung mga certain amount na dapat ganito lang. Dapat ganito lang yung withdrawin mo, mag-iiwan ka ng certain amount ha. Nakalock yun, hindi pwede. Sa company, hindi. Kung gusto mo withdrawin lahat, mag-withdraw ka. Kaya lang, hindi mo mawawala na yung capital mo. Right? Okay, so this is the potential earning if you will not be withdrawing, and that is because of the power of compounding. Are we still good? Pwede ako makakuha ulit ng mga heart react dyan. Yan, naiintindihan. Salamat, salamat. Yung iba, hindi nagha-heart. Sana mag-heart din sila. Sina Alan, Catalina, Gemma, etc. Sorry. Okay, so, compounding. Anong sinasabi ko sa compounding? It's this. Now, so if your initial investment is 550, kumikita ka na, lagay na lang natin siya sa 0.96 per day. Ano, sa loob ng 365 days, sa loob ng isang taon, then, ganito yung nakikita nating projection every month. Okay? 185, 433, so on and so forth, hanggang umabot ka dito sa 17,433. Nagko-compound kasi siya. Ibig sabihin, pag lumalaki yung capital mo, mas lumalaki rin yung daily earnings mo. And that's why I have divided this strategy. Okay? Tingnan muna natin ito. Sa first month, I hope you can zoom this in sa device na ginagamit niyo. No? If you will start your first month with $500, magiging 550 siya on day 1. Kasi meron tayong binibigay na sign-up bonus. So, ang daily income mo sa day 1 is 5.50. Lagyan na lang natin siya sa 1% ha, para madali yung kwentahan. $5.50. Pero pagdating mo sa day 30, bakit yung daily earnings mo is already $7.34? Ba't hindi na 550? Again, it's compounding. Kung magkano yung balance mo dito, daily, yun na yung magiging basis ng 1% mo. That's why, again, in investing, ang goal natin sa investment is to grow our capitals. Ngayon, itong nakikita ninyong picture dito, first, second, and third month, this is a scenario kung hindi ka mag-withdraw sa loob ng 3 buwan. Kaya nga tayo nag-i-invest, di ba? Para yung earnings natin, mapakinabangan natin, pambayad ng kuryente, pambili ng diaper, ng mga needs natin, pang Shopee, pang luho, and everything. Kaya ba nating palakihin yung capital natin while we are enjoying our profits? So that's the question. Ngayon, ito yung strategy na ituturo ko sa inyo. When you join the company, ang una ninyong gawin is to secure your capital, to recover your capital. So again, mag-i-invest tayo ng 31,100, di ba? Ang goal mo sa isa't kalahating buwan, sa unang isa't kalahating buwan mo, your goal should be recovering your capital. After your first month, you go all in. Ibig sabihin, dyan mo nasimulan itong strategy na ito. Okay? Simulan itong strategy na to. And what's that strategy? That is 70-30. Okay? So if you have a starting capital on month 1, start lang tayo dito ha. Tapos, ang total earnings mo or ang ending balance mo for the first month is $733.98. Ibig sabihin, meron kang kinita na $183.98. Ang rule natin sa 70-30 is, withdrawin mo yung 70% at ititira mo yung 30%. Saan mapupunta yung 30%? Idadagdag mo siya dun sa iyong starting capital. Okay? So now, since you already have $183, you withdraw $128. Withdrawin mo yan. Tapos, itira mo yung $55. At sa susunod na buwan, mas malaki na yung capital mo. Take a look at this. It's already $605. Tapos, magkano na yung monthly earnings mo? Bakit siya lumaki?
Bakit lumaki yung monthly earnings? Bakit hindi 183 ulit? It's because mas malaki ang capital mo nung nag-start ka ng second. At lumalaki rin yung iyong withdrawal, lumalaki rin yung iyong dinadagdag sa capital. So that at the end of the 12th month, tingnan ninyo yung starting capital ninyo. Magsisimula kayo ng ikalabing-tatlong buwan with $1,574 na capital. So magkano na yung daily earnings mo yan within 1%? $15 ka na agad yan per day sa 13th month mo. Okay? Tapos ang laki niya, lumalaki na siya, ang laki na ng pwede mo, nung na-earn mo, tapos lumalaki na rin yung withdrawals mo dito, you're already at 300, tapos meron ka ng 158 na iniaat sa capital. Now, so that at the end of the 12th month, ito yung total ng na-generate mong funds. Dapat sa loob ng 12 buwan, nakapag-generate ka na ng $2,759, na-withdraw mo na dapat ito. Okay? At yung capital mo na maiiwan sa loob ay ayan, 1,500. So 96,000 yung total nun. So at the end of the 12 months, ito na yung total na na-generate mo. Question, can you still withdraw that 96,000 kung gusto mo, kung kailangan mo? The answer is yes. Absolutely. That's your money. At ang kagandahan yan, wala ka na, kumbaga risk-free ka na kasi nabawi mo na yung capital mo sa unang 1.5 months mo sa company. Okay? Now, who is this strategy for? This is best for people na merong long-term plans. Okay? Best for long-term gains and stability. Sa mga nabigyan ko na po nitong talk na to, ito po yung pinakagusto nila, itong 70-30. So this is ideal for people na gustong mag-withdraw from time to time, pero meron silang future goals. Ayan, nagsisipag-heart yung mga taong nagse-70-30. Pero I would not recommend this strategy for people who immediately want to recover your capital. Kung ang gusto ninyo, ma-secure agad yung capital ninyo, wag nyo muna itong simulan sa first month ninyo. Simulan ninyo to sa ikalawang buwan ninyo. Okay? Para mabawi muna ninyo yung capital. Now, the other strategy that we have here is the 80-20. Basically the same as the 70-30. The only difference is yung monthly earnings mo, ang i-withdraw mo is just the 80% of your total earnings. So what that is $147. Tapos ang maiiwan sa capital mo is just 20%, 36. So the same yung principle niya, lalaki pa rin naman yung capital mo and therefore lumalaki rin yung monthly earnings mo, lumalaki lang din naman yung iyong withdrawals and additional capital. But the only difference is this. There's a massive difference. Tingnan niyo yung total withdrawals na na-accumulate ninyo sa loob ng 12 months dito sa 80-20. It's just 158,000. Na kung i-compare natin dun sa kanina, it's 169. Diba? Tapos ang running capital mo dito is 68,000. Dun sa 70-30, ang running capital mo is 96. Now, why did that happen? That happened because mas maliit yung ina-allocate mo dito na capital. Mas maliit yung iniiwan mo. As compared dun kanina, 30% yung iniiwan mo. So, mas nagiging maliit yung, hindi naman siya mas naging maliit. Mas bumabagal yung progress mo sa pagpapalaki ng capital mo. I hope you're getting the idea. Now, this strategy is ideal for people who want to make a stable monthly income at mabilis nilang ma-recover yung capital. Pero we can do away with that kasi ang ituturo ko nga sa inyo is unang isa't kalahating buwan, goal ninyo, bawiin yung capital and then go all in after. Okay? Huwag kayong mag-withdraw hanggat hindi kayo winawarningan ni Harris. Pwede yun. Kaya lang, huwag nyo nang hintayin mawawarningan kayo. At saka pakinabangan niya yung earnings niyo. Alright? Okay. So those are the strategies, compounding strategies that I can share with you. But to tell you honestly, this is very, very, call that, conservative. Conservative itong estimate na to. Bakit ko nasabi siyang conservative? Kasi bigay ko na lang na halimbawa yung sarili kong experience, no? In my experience kasi since April, in April ako nag-join, kalahati ng April. Bawi na ako in 1 month. Si Mrs. bawi na rin siya in 1 month. Okay?
dapat, 'di ba, dapat kailan pa ako dapat kung ito yung susundin kong strategy, ito yung 70-30, kailan pa ako dapat makaka $2,000 ng starting capital? Dapat makaka-start ako nito sa ano pa mga siguro mga 14 months, ganun. 14 months siguro. Pero, to tell you honestly, sa ngayon, I'm already close to $3,000 na starting capital. Conservative Marami kasing nangyayaring in between. Okay? Ano yung mga in between na yon? So, let me share with you different ways to earn in MSS. Hindi lang kasi iisa yung paraan kung paano tayo mag-earn sa MSS. There are different pa. Unahin natin yung trading. Sa trading, ito yung kanina ko pa dinidiscuss. This is our main source of income. Pag-trade on a daily basis. Kahit weekend, meron tayong activity, pero iba yung tawag natin. At saka hindi 0.96% yung na-earn. 0.80 lang. Okay? But, pera is pera, di ba? Now, let's talk about recruiting. Ayan, sa recruiting. Ay, hindi yan sinasabi ko na nga ba no? Magre-recruit sinasabi ko na nga ba, networking yan hear me out. Sa recruiting kasi, pwede rin tayong kumita through this mechanism. Tingnan natin to ha. So, first level natin we have here is 3 persons. Kapag ikaw ay nagkaroon ng 3 direct referral, halimbawa, ikaw muna ito, tapos meron kang 3 nasa ilalim mo, di ba? Ang position mo na ngayon ay trainee manager. Okay? Magkakaroon ka ng $100 na reward, one time lang yon, pero wala ka pang sweldo. Yan. Ngayon, kung gusto mo maging level 1 manager, ito targetin mo. Targetin mong magkaroon ng 5 hanggang 25 members sa ilalim mo. 5 lang yung direct dyan na kailangan mo. Yung ika-6 hanggang ika-25, hindi na kailangan nakadirekta sa iyo. Pwedeng nakakabit na sila dun sa 5 nasa ilalim mo. Starting level 1, ang reward mo is $200. Isang beses lang yan ibibigay sa iyo. Pero, meron ka ng guaranteed na sweldo every month na $100. Ang sweldo dito, pumapasok siya every 15th of the month. Okay? Now, if you want to grow your team bigger, sige, ito yung pinakamalaking jump kasi. From level 1 to level 2, ang laki ng diferensya. Take a look at this. Pag nagkaroon ka na ng 26 members, again, hindi yan direkta dapat sa'yo. Kaya, hindi yan kailangan direkta sa'yo. Pwedeng distributed na yan doon sa 5 mo. Pag meron ka ng 26 na members under you, ang reward mo, one time, bibigyan ka ng $500. Tapos, may sweldo ka na $300. Ang laki, di ba? And then, apart from that, hindi lang siya nakalagay dito Starting level 2 manager, meron ka ng health insurance. Ang health insurance mo is $500 every month. So that's 31,000. Malinaw na 31,000 every month na health insurance plus 300 pa na salary. So, ano mo na lang siya, ilagay na lang natin siya sa 800, di ba? $800. Para ka nagpapasweldo or para kang merong ikalawang katawan na sumesweldo para kayo. So now, some people, dito sila nag-excel. Like me, nung nag-join ako dito sa MSF, wala akong pakialam dito sa recruiting. Ang focus ko talaga, no, I'm here to make money through trading at hindi ako magre-recruit. I'm here to make money, not to make friends. Yun pa yung sinabi ko nun doon sa, ganun yung ginanaw ko noon Pero as time went by, na-realize ko na pala, ang laki ng opportunity na dinadala nitong company sa akin to earn. And I don't want to gatekeep this na parang ako lang yung nakikinabang. Kailangan maraming tao rin yung nakikinabang. That's why I am sharing this to you. Okay? So, para mas maging malinaw pa sa atin yung mechanism ng recruitment, ganito lang siya nagwo-work. So, this is you. At pag the moment na magkaroon ka ng 5, again, level 1 manager ka na. Ang kinagandahan kasi dito, let's look at Charmaine. Si Charmaine kasi nakapagpanotaryo na to Okay? So si Charmaine, nagkaroon siya ng 3 direct referral. So siya ngayon ay trainee manager na. Magkakaroon siya ng $100.
The moment na si Charmaine ay ma-promote as trainee manager, pati ikaw, meron ka ring $100. So, ibig sabihin, every promotion na nangyayari dito sa direct na nasa ilalim mo, kung ano yung reward na nare-receive nila, nare-receive mo rin. Okay? Except, kung mas mataas yung makuha nila kaysa sa'yo. Halimbawa niyan, nangyari to sa akin. Ako, 3 pa lang yung recruit ko. Pero meron isa sa ilalim ko na nakakalima na siya. Ibig sabihin, mas mataas na yung sa akin, mas mataas na yung rango niya sa akin. So siya, naka-receive na siya nitong $200. Kasi nakalima na siya eh. Ako, hindi pa ako nakaka-receive ng $200. Kailan ko lang siya na-receive? Nung nakadagdag pa ako ng 2 pa. So kumbaga para siyang suspended yung grasya sa'yo. Nandiyan na siya pero hindi ka makinabang kasi meron ka pang qualifications na kailangang ma-meet. Okay? Si Juan, wala pa siyang recruit. Si Vanessa, ayun. So si Vanessa, naka-recruit siya. Nakapagpanotaryo na rin ito si Vanessa. Naka-recruit siya ng 5. So level 1 manager na siya at meron na siyang reward na $200. And since may $200 siya na reward, meron ka rin. Okay? So just imagine if you can promote this, itong 5 mo, kung mapopromote silang lahat as level 1 manager, kapareho mo na level 1 manager, di meron ka pang tig to 200 sa kanila na earnings. Malaki. Okay? So, si Carlo, since wala pa siyang 3, meron siyang bawat isa kasing madidirect natin sa atin, meron tayong $30. Ayan, meron tayong $30 sa bawat isang tao na nakadirect sa atin. Okay? So I hope you're getting the idea. Ngayon, pwede mo bang tulungan si Juan at saka si Andres since wala pa silang recruit or saka si Carlo? Yes. How will you do that? Kung halimbawa, mayroong isang tao dito na gustong sumali, gusto niya direkta sa'yo. So ang gawin mo, kung halimbawa ang pangalan nito ay si Candy, gustong dumirekta sa'yo ni Candy. Ang gawin mo kay Candy, ilagay mo siya dito kay Carlo. Why? Lagay mo siya dito kay Carlo, pangatlo niya. Para si Carlo, magkakaroon na ng 3 at mapopromote na siya as trainee manager. At dahil trainee manager na siya, meron na siyang $100. Yung $100 na yon, papasok rin sa'yo. Yan. That's how you grow your team, guys. No? Kung gusto ninyo ng mas malaking team, edi yan yung strategy ninyo na gawin. Okay? But for so many people, katulad ko, although nag-share ako sa inyo ng ganito, nandun pa rin ako sa trading kasi talagang ang hinahabol ko doon, palakihin yung capital. So, okay? I hope you're getting the point that I'm saying. The third one of earning in MSS is participating in meetings. Every meeting kasi, mga text meetings lang naman yan. Walang masyadong video meetings. Pero recently, yung fund manager natin, nagpapa-video meeting na rin siya. Ang kagandahan dito sa participation na to, kapag meron siyang sinabi na gawin mo or nagsabi ka ng response mo dun sa meeting at nagustuhan niya yon, nagbibigay yan ng $30 to $50. Kahit 3 sentences lang yung sagot mo, basta substantial, basta meaningful, he gives $30 to $50 that you can earn, that you can use sa pagdagdag ng capital mo. Okay? So now, do we have other activities sa MSS? Yes. Charity work and outreach activities. So this is another green flag for me for the company kasi sinong scammer yung magsasabi sa iyo na meron kang earnings, bumili ka naman ng something tapos mamahagi ka sa mahihirap, no? So ito, 2 teachers namin to, si Monsi at saka si Ma'am Marge. Sila yung very consistent, masipag sila. Parang every withdrawal nila, nandun sila sa bangketa, sa Gumaka, tapos namimigay sila ng mga ganito. Recently, itong mga teachers namin sa school, nagpunta sila sa isang home of the elderly sa Pasay. Tapos nag-donate sila ng mga need ng mga nandoon. Diapers, mga pagkain, tungkod, wala namang tungkod, diapers lang at saka mga certain goods na kailangan for hygiene. And those are all expenses paid by the company. Okay? Wala silang nilabas na pera. Even the side trip na
Ginawa nila yung sasakyan sa company yon. Ang side trip lang nila na hindi napasama ay yung sa Enchanted Kingdom after. Hindi na nag-grant yung wish na pondohan yun. So sila na nagbayad. Okay? So, yeah. Ako, ginagawa ko rin naman ito. Twice pa lang naman. Twice pa lang. Pero ay mas gusto ko kasi sa yung long term ba, yung magiging epekto sa timbahan, doon ako nagdo-donate kaysa sa mga people in need. I mean, there's nothing wrong with that, with what they are doing. Iba lang kasi nakikita ko ng klase ng pagtulong. Gusto ko yung matagal ang epekto. Okay? So now, you might ask, mahirap ba yung ginagawa dyan sa trading na yan? Kasi ang alam ko sa trading, kaharap ka ng chart, etc. No. Again, ang ginagawa ng MSS for us is they are doing the hard work for us para tayo, nag-earn tayo na hindi tayo masyado nahihirapin without any technical knowledge about trading. Okay, ito lang yung ginagawa natin. From Monday to Friday, we have this trading session that we have. Ganito lang yung ginagawa, kukunin nyo lang yung trading code sa isang group chat, ipipaste lang ninyo yon doon sa MSS platform, tapos pipindutin nyo yung confirm. Tapos na. So within 10 seconds, 20 seconds, I would say, sige, para safe yung estimate natin, tapos na yung trading activity natin. Ganun lang siya, kadali. Okay? Kasi nga, ang ginagawa naman natin, hindi talaga siya trading. I'm sorry for the company. Pero, ang ginagawa naman talaga dito is pooling the fund. Kasi nasama yung pondo doon sa iti-trade na fund ng mga fund managers. And take note na sa company kasi, protected rin yung capital natin. Let's say, nag-trade tayo, ang gamit natin is $1,000, no? Ang allowed lang na gamitin nung fund manager out of that $1,000 ay 800 lang. Yung 200 para siyang buffer para pag nagkaroon ng fluctuation sa market, siguradong hindi liquidated, hindi ubos yung pera. Tapos pag nagkaroon ng losses, company ang nagko-compensate. Ibig sabihin, maaaring magkaroon ng losses yung trader sa trading niya, pero never us kasi yung magko-compensate ng losses ay ang company. Okay, sila yung magbabayad sa atin nung dapat ay kinita natin for that day. Unfortunately, the trade went wrong or whatsoever. Sa Sabado, Linggo at saka kapag holiday sa US, ang ginagawang activity is Wealth Plus. So Wealth Plus, mas madali ito. I-click lang sa platform yung Wealth Plus, ilalagay lang kung magkano yung amount na i-invest, tapos i-confirm. Ang only difference nitong dalawa is sa trading, kailangan siyang magawa between 7 p.m. to 8 p.m. This is no longer 9, this is 8 p.m. 7 to 8 p.m. Tapos babalik na yung pera mo together with the earnings at around 12 a.m. So gumising ka ng alas 12, i-check mo kung talaga bang pumasok. Sa Wealth Plus naman dito, kapag ginagawa siya every weekends, 24 hours yung balik. Kasi nga, ito ay hindi naman siya trading talaga sa stocks. So, walang trading sa stocks na nangyayari dito. We are trading against the company yung nangyayari. In principle, parang ganun siya. So, 24 hours papasok. Kung nag-trade ka ngayon or kung nag-wealth plus ka ngayon, halimbawa ng alas 6 ng umaga, ngayong araw ha, bukas ng alas 6, saka pa lang babalik yung capital mo. Saka ka pa lang ulit makakapag wealth plus. Alright? So, that's the daily activity in MSF. Now, why invest in Million Securities? I'm speaking of this not from the company perspective, but from my perspective as an investor. Number one is because, kumbaga, kumbinsido na ako na lihitin mo talaga siya, yung company. There had been many experiences rin, apart from the documents that I have seen. Ang dami kong naging experience dito sa MSF na nagpa-green flag sa akin. Una, ito share ko to sa inyo, maganda to eh. Una, may illegal trading activity akong ginawa. Kasi dapat sa isang araw, isa lang beses magte-trade. Ang ginawa ko, may nakita kasi akong trading code na para sa ibang bansa. Yun ay pumapasok ng alas 12 ng madaling araw. So ang ginawa ko, kinuha ko yun, ayan, tinatawanan ako. Kinukuha ko yung trading code na yun kasi
Tapos, since alas 12 ng madaling araw, nasa akin na ulit yung capital ko, magte-trade ulit ako. I did not know na bawal pala yun. So, pa-alarm pa ako noon. Tapos, shinare ko pa sa ibang mga tao. Ang daming mga nag-trade ng ganon. Only to find out, ayan na, naglabasan na yung mga skandalo dun sa group chat together with sa ibang bansa na even sa ibang bansa, nalaman nila, hala, yung mga taga-Pilipinas, nagte-trade ng oras ng Europe. Kinaltasan po ako ng $200. Sakit, no? Binawasan po ako ng $200 as penalty for what I did. Hindi lang isang beses, hindi lang po isang beses yung ginawa ko. Ang sabi, close to $200 daw yung na-generate ko. So, kinaltas po yan lahat. Mas malala yung isang kilala ko kasi $300 yung kinaltas sa kanila. So, why do I treat that as a green flag? Kasi kung ito yung scammer, wala na tong pakialam dun sa mga tao nagba-violate ng policies nila. Napaka-strict nila dun sa policy. Diba? Ayun, may isa ditong nag-join, $30 daw yung binawi sa kanya. Diba? So, may penalties talaga. Pangalawa na nagpa-green flag sa akin, ang bilis ng kanilang customer service response. 2 times nang nangyayari na may maling may nakakapag-send sa akin ng maling wallet address. So, ibig sabihin napupunta sa iba yung pondo na dapat ay dun sa kanila. 2 times na pong nangyari sa akin yun. And talaga sila, very brief yung pag-resolve nila ng issue. Okay? So, yun po yung mga green flags para sa akin. They are legal, compliant, and ayun. From my own perspective, hindi ganito mag-behave ang scammer. Okay? Then, zero experience needed. Ayan. Hindi ko po napapakinabangan dito yung lahat ng inaral ko sa cryptocurrency. Sa totoo lang. Yung mga technical analysis na yan, pagbasa ng balita. Kasi nga po, the company is doing the hard work for us. So we don't need any technical knowledge about investment, about funding, pero ako po hindi po ako kontento sa ganun kaya talagang tinatanong ko yung company. So ano yung company natin? Are we mutual fund or UITF? Iba yung sagot ni Harris pero more on leaning tayo sa mutual funds kasi hindi po tayo bangko. Pangalawa, yung tinetrade po ay mga stocks, hindi foreign exchange, hindi yung mga currency, hindi mga USD, cryptocurrency. So, more on mutual fund talaga tayo. And then real market returns kasi araw-araw po natin nakikita talaga yung mga earnings natin. That's what I like talaga. Na ang sarap bantayan na, may pumasok na naman na $5 sa akin today, di ba? May pumasok na naman na $10. So every time you are reminded, nagiging habit mo na siya na hindi mo na malilimutan na mag-trade. Okay? Then strength in numbers, this kasi kailangan natin ng protection from volatility. Again, the bigger capital you have, you are more protected from volatility. That is why we are encouraged to grow our company, to grow our team. And absolute transparency, this is also one of my favorites kasi walang nakatagong trading activity. Kahit yung mismong trade na ibibigay sa atin, halimbawa, di ba sabi ko kanina, 3 trades yung ginawa niya pero isa lang yung mapupunta sa atin. After po na mag-close yung trade, inire-report po sa group chat kung alin yung trade na para sa atin at magkano yung earnings. Yun. So, absolutely transparent po. Naka-report po dun sa group chat na, okay, nag-close na po yung trade natin. Ito po yung earnings, 1 point blah blah %. Tapos na usapan. Alam mo na meron ka ng earning for that day, di ba? Naka-report na sa'yo. So, I have high confidence now dun sa company. Nung una ako nag-join, doubts are there. Pero parang pa ako nun nasa 60% lang yung pagka-convince ko, yung 40% na naiiwan siya sa doubt. Pero ngayon, siguro I would say na nasa 95. Yung 5% is risk talaga siya. Just like any other business, MSS is a business. At walang negosyo na walang risk. No? We don't think that way. Walang negosyo na walang risk. So if we will be putting in 31,000 dito sa company for us to grow, meron pa rin tayong risk. And what is that risk?
Anong halimbawa? Giyera. What if magkaroon ng giyera? What if magkaroon ulit ng recession? Right? What if, wag naman sana mangyari, nasagasaan yung fund manager natin? Who will trade for us? Di ba? Ang kagandahan lang, di nasa atin yung pera. So kung halimbawa lumabas yung balita, huy, yung fund manager niyo na ospital, walang magte-trade for you, wala pa kaming napipili na papalit sa kanya, ay di yung pera nasa atin. Yan ang kagandahan ko kasi every transaction, every closing ng trade, bumabalik po talaga sa atin yung pera. So now, if you want to get started already, now these are the simple steps that we will be doing. Kontakin po ninyo yung tao na nag-invite sa inyo here in our meeting. And then we will be downloading apps. I will be guiding you sa pag-set up ng accounts ninyo. Popondohan po ninyo yan. Ako na rin po yung magpapasok ng fund. Ang reason po kaya gusto ko na ako yung nagpapasok ng fund para ma-minimize natin yung error. So kung meron kayong popondohan or meron kayong papopondohan, padaanan niyo po sa akin, ako na yung mag-a-assist. So I'm doing this every night naman. So every concern na address ko. And then follow trade na po tayo every day. And that concludes my presentation. I hope na meron tayong natutunan about the company and about personal finance, tama na natin, and a little bit of a mutual fund and UITF things. Thank you so much.